Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Istoy. Taong 1978. Oas, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang karpentero itong si Istoy. Hindi man gaanong karangyaan ang kanilang pamumuhay, pero pilit nagtatrabaho si Istoy upang maiahon ang kanyang nabuong pamilya. Sa tinagal-tagal ng pagiging karpentero ni Istoy, masasabi kong dalubhasa na ito sa ganoong larangan. Marami na siyang naging karanasan sa kanyang trabaho, kung kaya't ang iilan sa kanyang mga parokyano ay personal na siyang pinupuntahan sa kanyang tahanan upang kontratahin ito. Isang araw, habang walang trabaho itong si Istoy, merong dumating sa kanyang pamamahay na magpapagawa umano ng sirang bahay. Bale, 2 palapag na bahay noon ang aayusin ni Istoy, kung kaya't naging matagal ang kanilang transaksyon sa kanyang gagawing trabaho at sa perang kanyang magiging sahod. Nang magkasundo na sila sa kanyang sasahurin, napagpasyahan nilang bukas na lamang sisimula ni Istoy ang kanyang trabaho. Istoy, sa ngayon sumama ka na muna sa amin. Tutungo tayo sa tahanang ipapaayos ko upang maging pamilyar ka na at magkaroon ka na ng ideya sa lugar na pagtatrabahuhan mo. Wika ng nagpapatrabaho. Sige ho, Manong. Saglit lang po ah. Kukunin ko lang ang mga gamit ko. Hintayin niyo na lang ako dyan sa labas. Sagot naman ni Istoy. Nang marinig ito ng lalaki, tumangulang naman ito at tuluyan ng lumabas sa kanilang pamamahay. Meron itong kasakasamang mga tauhan, kung kaya't napagtanto ni Istoy na nanggaling ang lalaking yon sa isang marangyang pamilya. Malaki-laki rin noon ang magiging bayad sa gagawing trabaho ni Istoy, kung kaya't hindi niya pinalagpas ang ganoong pagkakataon. Habang sila ay naglalakad, panay na ang kanilang pag-uusap tungkol sa aayusin niyang bahay. Doon niya napag-alaman na makalumang tahanan pala ang aayusin niya, kung kaya't naging mataas ang presyo ng kanyang trabaho. Dahil sa mga narinig ni Istoy, halos naging palaisipan sa kanya kung anong uri ng tahanan ang kanyang aayusin. Hindi na niya piniling magtanong ng magtanong sa lalaki, gawa ng nais niyang makita na lamang ng personal ang tahanang tinutukoy nito. Ilang minuto pang paglalakad nila Istoy, nadapo na nga sila sa baryong hindi kalayuan sa kanyang tahanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon napagtanto ni Istoy na nasa dulong parte pala ng baryo ang tahanang ipapagawa sa kanya. Nang makarating na sila dito, laking gulat na lamang ni Istoy nang masipat niya ng kanyang mga mata ang tahanang aayusin niya. Paglalarawan niya dito, makaluma ang disenyo ng tahanang yon at para bang isang siglo na din itong nakatayo. Mamuti-muti na ang kahoy na naging dingding ng bahay at meron itong mga makalumang bintana. May isa itong malaking terasa sa pangalawang palapag at meron itong mga magagarang entradang pinto. Habang naglalakad sila Istoy papasok sa tahanang yon, panay na ang pagkwento ng lalaki kung sino-sino na ang nanirahan sa tahanang ipapaayos nito. Sa pagpasok nila sa tahanan, doon bumungad kay Istoy ang napakaraming antigong gamit ng bahay. Nadatnan nila ang isang matanda sa loob na abala sa pagpupunas ng mga porselanang kagamitan. Siya nga pala, Istoy. Si Lolo Uding, tagapangalaga ng bahay na ito.
Siya ang makakasama mo dito habang inaayos mo ang pamamahay na to. Huwag kang mag-alala. Mabait yan si Lolo Uding. Alam kong magiging magkasundo kayo. Wika ng lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglapit naman ng matanda sa kinaroroonan ni Istoy. Kasabay ng paglapit ng matandang yon ay ang pagbisa naman ng lalaki. Matapos nitong makapagbisa, nag-umpisa na silang mag-ikot sa pamamahay. Doon itinuro kay Istoy ang kanyang mga dapat ayusin sa tahanang yon. Bale, karamihan sa kanyang mga aayusin noon ay ang kisame at mga silid ng bahay. Nang matansya na ni Istoy ang kanyang mga dapat trabahuhin sa bahay na yon, doon na siya nagbigay ng opinyon tungkol sa mga gagastusin sa bahay at ang araw na kanyang gugugulin sa trabaho. Matapos nilang magkasundo, agaran din namang umalis sila Istoy sa pamamahay. Nang makabalik na siya sa kanyang tahanan, doon na niya piniling iligpit ang kanyang mga gagamiting gamit para bukas. Sa pagsapit ng umaga, doon na nga nag-umpisa ang naging trabaho ni Istoy. Pagdating niya sa lumang bahay na kanyang aayusin, laking gulat na lamang niya nang makita niyang naroon na ang lahat ng kanyang mga gagamiting materyales para sa kanyang trabaho. Halos hindi noon mawari ni Istoy kung paano nalaman ng lalaking kanyang pagtatrabahuhan ang lahat ng gamit na kanyang naiisip. Di naman ito gaanong pinansin ni Istoy. Gawa ng maaaring kumonsulta na din muna ang lalaking yon sa ibang karpintero upang malaman ang lahat ng mga materyales na kanyang gagamitin. Pagpasok niya sa bahay, muling bumungad sa kanya si Lolo Uding na abala sa paglilinis ng mga makalumang gamit. Magandang umaga ho, Manong Uding. Ayos lang ho ba kung uumpisahan ko na ang trabaho ko ngayong araw? Tanong ni Istoy. Sige, mag-umpisa ka na. Pero paalala, huwag kang gagalaw ng kahit na anong gamit sa loob ng tahanang ito dahil masyado itong delikado. Gawin mo kung anong nais mong gawin upang wala tayong magiging aberya. Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong makapagwika, agaran din naman itong tumungo sa isang silid. Halos napakalamig ng pagtrato ng matandang yun kay Istoy, pero sinikap na lamang niyang intindihin ito. Sa paglipas ng oras ng kanyang pagpapanday, panay ang kanyang pagsipat sa buong paligid. Marami siyang nakikitang gamit sa bahay na yon na halos karamihan sa mga ito ay hindi pamilyar sa kanyang mga paningin. May mga iilan siyang nasisilayang tela na nakasabit sa dingding ng bahay na merong iba't ibang simbolong nakaukit. Sa paglipas ng minutong tinititigan ito ni Istoy, nakakaramdam na siya ng kakaibang presensya sa kanyang katawan. Animoy merong nangungusap sa kanya habang tinititigan niya ang mga simbolo, kung kaya't napagpasyahan niyang ibaling na lamang sa ibang bagay ang kanyang paningin. Sa pagsapit ng hapon, pinili ni Istoy na maglibot sa silid ng tahanan upang mapag-isipan ang kanyang mga susunod na plano. Lahat ng kwarto sa tahanang yon ay kanyang pinasok upang wala siyang makaligtaan. Pulido kasing magtrabaho itong si Istoy para masiyahan naman ang kanyang mga parokyano sa kanyang serbisyo. Habang papasok siya sa pangatlong kwarto ng bahay, bigla siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang masipat niyang nakatitig sa kanya si Lolo Uding. Nakatayo ito sa hagda ng tahanang yon, kung kaya't madali itong nasipat ni Istoy. Manong Uding, meron ho ba kayong kailangan? Tanong ni Istoy.
Wala naman. Hindi ka pa ba uuwi? Sasapit na ang 5:00. Sagot naman ito. Hindi pa ho. Baka lubos-lubusin ko na ang pagtatrabaho dito para kahit papano naman mabawasan ko ang araw ng kota sa aking trabaho. Sagot naman ito. Nang marinig ito ni Lolo Uding, bigla itong napasimangot at dahan-dahang naglakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang makalapit na ito ay nagwika ito ng, Umuwi ka na. Hindi mo magugustuhang manatili sa tahanang ito sa pagsapit ng kadiliman. Kung importante sa iyo ang pamilya mo, sundin mo ang nais ko. Umuwi ka na! Nang marinig ito ni Istoy, ay halos hindi niya magawang makasagot sa sinabi nito. Agaran siya noong binalot ng takot sa kanyang buong katawan, kung kaya't napagpasyahan niyang lisanin na ang tahanang yon. Sa paglabas dito ni Istoy, kitang-kita niya ang matanda na nakatitig sa kanya sa bintana. Hinayaan na lamang ito noon ni Istoy, gawa ng hindi niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman noong mga oras na yon. Agaran din naman niyang binagtas ang daan patungo sa kanyang tahanan nang hindi lumilingon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakarating si Istoy sa kanilang tahanan. Halos hindi niya nagawa noong kumain ng panggabihan, gawa ng patuloy niya pa ring iniisip ang sinabi ng matanda. Sa pagsapit ng gabi, pinili ni Istoy na ilibing na lamang sa limot ang lahat ng kanyang mga nasaksihan noong umaga. Kinaumagahan, maaga pang tinungo ni Istoy ang bahay na yon upang mabilis niyang matapos ang kanyang trabaho. Pinili niyang bilisan ang kanyang pagkukumpuni, gawa ng nakakaramdam na siya ng kakaiba sa tahanang yon. Habang siya ay abala sa pag-aayos, panay naman ang pagsipat sa kanya ni Lolo Uding na parabang nakabantay ito sa lahat ng kanyang ginagawa. Nang matapos na ni Istoy ang unang kwarto ng bahay, ninais na muna niyang magpahinga at kumain. Habang kumakain noon si Istoy, biglang merong pumasok na isang katanungan sa kanyang isipan. Sa pag-ikot niya kasi sa bahay na yon, wala siyang nakitang kahit 1 kilong bigas sa kusina nito. Napakalinis din ang kusina nito at parabang hindi ito ginagamit. Habang iniisip ni Istoy ang mga bagay na yon, doon niya napansin na sa loob ng 1 araw niyang pamamalagi doon, hindi niya nakita ang matanda na kumain. Habang patuloy niyang iniisip ang bagay na yon, unti-unti na naman siyang nakaramdam ng kilabot. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla niyang nasipat ang matanda na bumababa ng hagdanan. Pinili niyang wag na lamang itong pansinin upang hindi nito maramdaman ang kanyang itinatagong takot. Nang maramdaman ni Istoy na papalapit na sa kanya ang matandang yon, agaran din naman niya itong tiningnan. Manoy Uding, kain ho tayo? Nanginginig na bungad na wika ni Istoy. Nang marinig ito ng matanda, hindi nito nagawang sumagot sa sinabi ni Istoy. Sa bawat paghakbang ng matandang yon papalapit sa kanya, ay doon na ni Istoy hindi napigilan ang kanyang sarili. Biglang nanginig noon ang katawan ni Istoy sa takot habang tinititigan niya ang matandang yon. Nang makalapit na ito sa kanya, nagwika ito ng, Sabihin mo sa pinagtatrabahuhan mo, kahit siya pa ang takapagmana ng tahanang ito, ay hindi niya makukuha ang kayamanan ng kanyang lolo. Kahit ilang taon niya pa itong ipahanap sa mga inosenteng tao,
hinding-hindi niya ito masisilayan. Dahil sa kanyang mga narinig, ay halos hindi niya maintindihan ang sinabi sa kanya ng matanda. Agaran siyang nakaramdam ng pagkawalang ganang kumain noon dahil sa sinabi ni Lolo Uding. Sa pagsapit ng hapon, pinili ni Istoy na tunguhin ang tahanan ng kanyang pinagtatrabahuhan upang sabihin ang mensaheng ibinahagi sa kanya ni Lolo Uding. Pagkarating niya sa tahanan ng lalaki, panay lamang ang ginagawa nitong pagtanggi sa lahat ng katanungang kanyang ibinabato. Huwag ka nang magtanong ng magtanong, Istoy. Gawin mo na lamang ang trabaho mo, alang-alang sa perang ibubuhay mo sa iyong pamilya. Alam kong naghihirap kayo, kung kaya't wala kang magagawa kung hindi sundin ang nais ko. Wika ng lalaki. Matapos nitong makapagwika, agaran din naman itong iniabot kay Istoy ang perang paunang bayad sa kanyang pagtatrabaho. Nang maibigay na ito sa kanya, pinili na lamang niyang huwag nang makialam sa pinaplano ng kanyang pinagtatrabahuhan. Habang naglalakad siya papauwi, pinili niyang daanan ang bahay na pinangangalagaan ni Lolo Uding upang makita ang ganda nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pero pagdaan niya sa pamamahay na yon, laking gulat na lamang ni Istoy nang masipat niyang tanging mga nagsisitaasang talahib na lamang ang naroon sa lugar. Ilang ulit niya pa itong inikot pero hindi talaga niya mahanap ang tahanan ni Lolo Uding. Kahit ilang beses niyang isipin na pinaglalaroan lamang siya ng kanyang mga mata, ay hindi ito natatanggap ng kanyang isipan. Dahil sa wala namang nakitang bahay noon si Istoy, wala na siyang nagawa kung hindi ang umuwi na sa kanilang tahanan. Medyo malalim-lalim na kasi noon ang gabi, kaya pinili niyang magmadali na sa kanyang pag-uwi. Nang makarating na siya sa kanilang tahanan, doon niya nadatnan ang kanyang asawang naghihintay sa kanya. Habang siya ay nagpapahinga, biglang merong nabuong plano sa isipan ni Istoy. Dahil siya noon ang nagtatrabaho sa tahanang yon, ninais niyang hanapin ang kayamanang tinutukoy ni Lolo Uding. Sa pagsapit ng umaga, pinili ni Istoy na muling isagawa ang kanyang pagtatrabaho kasabay ng lihim niyang plano. Magandang umaga ho, Manong Uding. Bungad na wika ni Istoy pagpasok nito. Nang marinig ito ng matanda, agad din naman itong lumingon sa kanya tapos ngumisi. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang isinigawa ni Istoy ang kanyang plano. Ninais niyang ayusin na muna ang silid sa ibabang bahagi ng bahay, gawa ng alam niyang hindi siya dito masisilayan ni Lolo Uding. Nang matagumpay itong mapasok ni Istoy, agaran din naman niyang hinalughog ang buong paligid. Sa pag-ikot ng kanyang paningin sa silid na yon, doon niya nasilayan ang mga magagandang litratong nakasabit sa dingding at ang mga hindi pangkaraniwang mga batong nakalagay sa isang mesa. Paghawak ni Istoy sa mesang yon, laking gulat na lamang niya nang bumakat sa mesa ang kanyang kamay. Napakakapal na pala ng alikabok sa kwartong yon na hindi niya naman agarang napansin. Habang tinititigan niya ang mga bato sa silid, biglang merong isang bagay sa silid na yon ang umagaw ng kanyang paningin. Isa itong telang kulay itim na merong nagliliwanag na simbolo. Dali-dali itong nilapitan ni Istoy at walang sabi-sabi, agaran niya itong isinilid sa kanyang bulsa. Matapos yan, pinili niyang muling ipagpatuloy ang kanyang ginagawang pag-aayos ng bahay.
Ilang minuto pa ang lumipas. Lumabas na din doon si Istoy upang hindi siya magawang paghinalaan ni Lolo Uding. Pagsapit ng tanghali, biglang napatigil si Istoy sa kanyang ginagawa nang biglang dumating ang lalaking kanyang pinagtatrabahuhan. Dali-dali itong lumapit sa kanya upang magtanong sa kung ano na ang kalagayan ng bahay. Agaran din naman itong sinagot ni Istoy nang sa gayoy malaman nito ang mga natapos na niyang ayusin sa tahanang yon. Makalipas pa ang ilang minuto, biglang pumasok ang lalaki sa loob ng isang silid nang hindi nagpapaalam kay Lolo Uding. Kitang-kita ni Istoy noon ang pagkunot ng noo ng matanda nang masipat nitong pumasok ang lalaki sa silid. Ilang minuto pa ang lumipas, agaran din itong lumabas na merong daladalang isang tela na kaparehas ng kinuha ni Istoy. Inilapat nito ang gitna ng kanyang kanang kamay at sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla itong naglaho sa paningin ni Istoy. Gulat na gulat siya noon, gawa ng yun ang unang beses na makasilay siya ng isang taong naglaho na para bang bula. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumitaw ang lalaki sa entradang pinto ng bahay. Nagpupumilit yung lumabas pero hindi niya magawa-gawa sa kadahilan ng parang merong isang hindi nakikitang harang ang pumipigil sa kanya. Hindi mo yan magagawa, iho. Walang bagay sa loob ng tahanang ito ang makakalabas ng walang pahintulot na nanggagaling sa akin. Ilang siglo ko nang binabantayan ng bahay na ito at sa loob ng mahabang panahong yan, wala pa ni isa sa inyo ang matagumpay na nakapaglabas ng kahit na anong agimat sa loob ng tahanang ito. Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Istoy, agaran din naman siyang tumungo sa pinto ng tahanang yon upang lumabas. Pero nang akmang lalabas na dito si Istoy, laking gulat na lamang niya nang makaramdam siya ng isang harang na pumipigil sa kanyang nais. Dahil sa wala na siyang maisip na paraan noong mga oras na yon, pinili niyang hubarin ang lahat ng kanyang saplot sa pagbabaka sakaling yon ang magiging paraan upang makalabas siya sa tahanang yon. Nang mahubad na ni Istoy ang lahat ng kanyang saplot, agaran din naman siyang tumalon sa entradang pinto ng bahay. Nang tuluyan ng makalabas noon si Istoy, walang sabi-sabi, agad din naman siyang kumaripas ng takbo papalayo dito. Ang iilan sa mga taong nakakita sa kanya ay halos napagkamala na siyang baliw dahil sa kanyang pagtakbo ng walang saplot. Sa paglipas ng ilang linggo, doon na pag-alaman ni Istoy na ang bahay na kanyang minsang kinumpuni ay bahay ng isang matanda na merong dugong engkanto. Marami din umanong mahihiwagang mutya sa bahay na yon, kung kaya't mas lalong lumakas ang pagnanais ni Istoy na makakuha ng kahit isa sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang muling pagpasok ni Istoy sa bahay ni Lolo Uding na tahanan ng mga mutya. Okay, sorry hindi ko alam na series pala tong Istoy pero napakaganda ng kwento na to. Talagang ibang-iba sa lahat ng mga magiging series ko sa channel ko, no? Hindi ko inaasahan kasi ang nakalagay lang isang title tapos series pala. Hindi ko pa alam kung nasan yung kasunod nito pero kung may kasunod na to, yun yung isusunod nating upload. Pero kung wala pa, maghihintay na naman tayo. Ano ba yan? 2 series na yung hinihintay natin. Di ko masabi. Sana meron sa email ko na next part nito. Kasi parang ang ganda eh. Isipin mo, bahay ng engkanto.
Tapos libreng pumasok yung mga ordinaryong tao kasi yung susunod na may-ari ng bahay, pinamanahan nung lolo siguro na kaibigan to ng Engkanto. Basta, hindi ko pa alam, shuffle pa. Malalaman natin sa next na story, pero ang ganda talaga. Promise, simula pa lang nagandahan na ako eh. Yung shoutout, bawi ako sa next upload natin. Malamang hindi na series yun. Yun lang. Salamat.